Walang ibang mabilis na paraan upang tayo ay madaling patawarin ng Diyos sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Kailangan rin nating magpatawad ng iba. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, "Magbayad ka ng utang." Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. "Napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat sana nahabag ka sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay forgive. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Ganun din po paki-like and follow na rin po ako sa Instagram at sa YouTube. Sana po yung mga taga-Bicol dyan, ako po narito ngayon sa Goa, Camarines Sur. Sana magkaroon tayo ng chance na magkita-kita para naman makabanding at makadaupang palad ko po kayo. Ngayong araw na ito, dinadala tayo sa isang napakahalaga at masasabi nating kapangyarihan ng isang tagasunod ni Kristo. At ano itong kapangyarihang ito? It's the power to forgive. Ito yung kapangyarihang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kapangyarihang ibinigay ni Jesus sa simbahan at kapangyarihang ibinigay ni Jesus sa bawat isa sa atin. It's the power of forgiveness. Alam niyo po, ang tingin ng iba sa pagpapatawad is a sign of weakness. No. Sa totoo lang, forgiveness is a sign of power. Ito'y kalakasan. It's a strength. Dahil hindi lahat ay merong kakayanan nito. At yung mga taong hindi kaya makapagpatawad, they are weak. Mahina. No? Kaya nga, napakahalaga nitong sinasabi sa ating gospel, ilang beses ba tayo dapat magpatawad? No? 7 beses lang ba? No? Of course not.
unlimited. At narinig natin yung parable na isang may malaking pagkakautang at siya'y sinisingil sa pagkakautang, hindi makabayad, no? Gustong kuning alipin yung kanyang asawa at anak, pero siya nakiusap at siya pinatawad. Pero anong pangit na nangyari? Matapos siya patawarin ng Panginoon, nakita nitong lalaking ito yung isa pang aliping may utang sa kanyang napakaliit lang naman. Kung ang utang niya ay 5 milyon, ang utang nitong lalaking ito ay 50,000. Napakaliit kumpara dun sa napakalaking utang niya. Pero anong ginawa niya? Pinagbabayad niya, at nung hindi makabayad at nakiusap na babayaran ito, bibigyan pa ng pagkakataon. Pero anong ginawa? Ipinakulong niya. Nang malaman ito ng mga tao at nang ipinaalam sa hari, nagalit ang hari at sabi niya, napakasama mo. Di ba pinatawad kita sa iyong pagkakautang? Sana'y naging mapagpatawad at maawain ka rin sa kapwa mo. At pinarusahan siya dahil sa hindi niya pagpapatawad sa utang. Napakalaking lesson ito, mga kapatid. That if you want to be forgiven, magpatawad ka. Para bang sinasabi ng Panginoon, wala kang karapatang humingi ng tawad sa Diyos kung ikaw mismo sa iyong sarili hindi ka marunong magpatawad. Uulitin ko po yun, ano? Wala kang karapatang humingi ng tawad sa Diyos kung ikaw mismo hindi mo kaya at ayaw mong magpatawad. Medyo strong po yung message sa'yo, ano? Siguro mas strong pa itong mas maikling salita. How dare you? Grabe ka, sobra ka naman. Kung hingi ka ng hingi ng tawad sa Diyos, pero ikaw hindi ka makapagpatawad, how dare you? Mga kapatid, it's a very strong message from Jesus. Kung gusto mong patawarin ka, magpatawad ka. Mga kapatid, yung pagpapatawad, maaring hindi na nito mababago. Of course, yung mga nangyari. What has been done has been done. If you were hurt or wounded, the damage has been done. Yung pagpapatawad will not change the past. Hindi na nagawa na, nangyari na. But alam niyo po, yung pagpapatawad can totally change your future. Napakalakas na kapangyarihan ito sapagkat binabago ng pagpapatawad yung kinabukasan natin. Not only that, but also the present moment. Kaya sana, mga kapatid, no, hilingin natin sa Diyos itong grasya na ito na magpatawad. If you are carrying with you, no, hurts and pains from the past at nahihirapan ka magpatawad, ask the Lord for the grace. Grasya ng Diyos yun. Kung hindi mo kaya, and of course, hindi mo kaya without the grace of God, beg the Lord, ask the Lord for that grace of forgiveness. Magiging malaya ka at uunlad ka at bubuti ang buhay mo. I'm sure, 100% sure, kapag nagpatawad ka and if you decide not to carry grudges and anger in your hearts, magiging iba yung buhay mo. Huwag mong sirain ang kinabukasan mo. Huwag mong wasakin ang kinabukasan mo just because of your failure to forgive. Maging mapagpatawad. Walang mawawala. Mas maraming mapapala. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, turuan mo po kaming maging mapagpatawad. Bigyan mo kami ng kababaang loob na makitang kami rin ay nangangailangan ng iyong kapatawaran. At ang iyong pagpapatawad sa amin, naway ang maging inspirasyon at batayan namin ng pagpapatawad sa aming kapwang nagkakasala sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.